Happy Friday guys, no. So meron tayong sasagutin na question karon. So Friday ngayon, so walang pasok yung daycare. So as usual, nasa tindahan pa rin tayo guys. May kita naman background ko, puro mga paninda. At mayroon tayong sasagutin na question guys about sa ating TPC Eluding business guys, no, na may tanong sa akin kung siguro itong mga to is TPC rin siguro pero hindi siguro sila nagpatuloy. Kaya siguro hindi sila nagpatuloy, relate din siguro itong itatanong nila sa akin guys. So ang tanong nila sa akin, paano ko daw na-maintain yung puhunan sa TPC? Paano ko daw na-continue o yung napapatuloy yung puhunan baga na hindi putol-putol. So, okay. Siguro sa iba guys, no, nahihirapan sila baka mamaya mali yung kanilang paghawak, nasa proper manage kasi yan guys. Kung puhunan, wag mong galawin. So okay, magbibigay ako ng tips, si Coach Liz magbibigay ng tips kung paano ko na-handle yung aking isang pagiging technician dealer o load supplier nationwide, kung paano ko siya na-continue until now na mayroon akong susupplyan na 5 grupo. Akin po yan guys. Sa akin, shoulder ko lang lahat kasi yung mga apply nila nag-abroad. So, kaka-flight lang ni Coach Grace nung aking isa sa masipag na upline, leader sa TPC, leader ko sa grupo ko, sa isang dealer ko. So, hi Coach. Ingat ka dyan. Sa akin si Coach Rhea, Rhea Panuelo, nasa abroad din ngayon. So, shoulder ko lahat yung mga member nila guys, Coach Shana. So, kung babalik kayo guys, no, ito naman ako, si Coach Leia din, kapatid ko. Shoulder ko din yung mga team niya. So, sa akin lahat ako muna ang susupply, pansamantala habang busy pa sa kanila or siguro may inaasikaso pang importante. So, ang nagtanong sa akin guys, hindi ko siya kaano-ano, pero hindi ko lang ilagay dyan kung sino. Basta ang question niya sa akin, paano ko daw na-maintain o napagpatuloy yung isang pagiging technician dealer na until now is tuloy-tuloy pa rin. So, ganito kasing ginagawa ko, ma'am, no. Hindi ko alam kung ma'am ka ba o sir. Basta i-share ko lang kung anong ginagawa ko. Hinihiwalay ko po kasi yung puhunan niya tsaka yung kita. Kumbaga, hindi ko talaga siya ginagalaw. Kung ginagalaw ko man, hindi mo talaga maiwasan na magamit mo siya, no, na puhunan, lalo na pintindahan kami. So, hindi ko naman pwede sabihin na hindi ko siya ginalaw kasi ginagalaw ko rin siya minsan kapag naubusan ako tapang stock, so ginagamit ko siya. Pero minimake sure ko naman na binabalik ko o nababalik ko siya. Okay? So, ganyan po ang ginagawa ko. Basta kasi may goal ka at love mo yung ginagawa mo at love mo yung business na pinasukan mo. Hindi mo hahayaan na mag-stop siya. Lalo na kung meron ka ng membro. Kasi guys, hindi lang pera-pera ang pinaghahawakan dito guys, kundi tiwala. Pinasali mo yung taong yan kasi may tiwala siya sa iyo. Tapos ikaw bigla kang mag-stop kasi naubusan ka ng puhunan. Kasi yung mga team mo, mga tamad. Kasi mga team mo hindi nagkapatuloy. Kasi mga team mo ganito gayan. Marami kang rason. So, ang una-una ho dyan, no, ang i-question mo yung sarili mo. Bakit ganon? Anong nangyari? Wala yan sa member mo eh. Kasi kung manlamig ka, mas manlamig din sila. Kaya tuloy-tuloy ka lang dapat. Bilang ikaw apply, tuloy-tuloy ka lang dapat. Ilagay mo talaga sa isip mo na may negosyo ka, meron kang team, meron kang sinusuplayan, napasali mo sila, tiwala pinaghahawakan mo dito, hindi pera. Huwag mong sabihin na, bahala na kayo dyan, tumigil kayo, wala akong pakialam. Huwag mong sabihin yan. Basta ikaw, pakita mo sa kanila, tuloy-tuloy ka. I-inspire mo sila, ipakita mo, i-motivate mo. After 1 year, ganun pa rin, kung ganun pa, iwanan mo na. Tiyagaan mo sa 1 taon. Kung sa 1 taon na yan, wala pa ring ginagawa, ganun pa rin, tulog pa rin, iwanan mo na. Basta ikaw, importante dealer, maniwala ka sa sarili mo, ikaw ang supply, ikaw ang kibali leader sa team mo,
negosyo mo yan eh, hindi yung pwedeng ipabayad sa ibang tao. Kasi ang kita niya nasa iyo, wala sa kanila. Okay? Kung mag-stop man sila, hayaan mo silang mag-stop, maghanap tayo ng iba pang susuplayan. Kasi marami diyan na tahimik lang, marami diyan nag-aabang na handang sumali sa team mo, handang mag-support sa team mo, handang mag-support sa ikaw nandiyan pa rin bilang upline na tutulong pa rin. Hayaan mo yung mga team mo na hindi na gumagalaw, sasabihin mo na wala na kasi ako nung supplyan kaya na-stop na rin ako. Pero naglo-load ka pa rin, 'di ba? Pwede mo supplyan sarili mo. Oh, 'di ba? Naglo-load ka pa rin, still gumagamit ka pa rin ng load. So bakit kailangan pang huminto? Sa mga ano ko diyan, hindi lang pinag-usapan dealer ha. Lahat ng technicians dito, dealer, retailer, kahit sino pa ba diyan ng mataas, walang dahilan kung bakit tayo mag-stop dito. Kasi lahat tayo gumagamit ng load. Kaya sinasabi ko guys sa aking previous vlog na kung ano yung self-loading. So sana nga buat tayo guys, may bumili kasi guys na medyo nawala tayo. So ayun lang, masasabi ko lang na dapat consistent lang tayo. Kung tumigil man ang team mo guys, importante huwag kang titigil. Kasi kung titigil ka, titigil din sila. So ayun, ayun ang mga kapwa ko tipsyan. Kailangan ihiwalay niyo po yung puhunan niyo. Kung ako kasi guys, kung mag-load ako, no, ganito ginagawa ko. Kunyari, nag-load ako, binabayaran ko siya. Binabayaran ko talaga siya guys, hindi pwedeng walang bayad. Ang ginagawa ko, paano ako nakakabayad, syempre dito nag-cash in cash out ako eh. Yung kita ko sa GCash, cash in cash out, iniipon ko siya. Kung sakaling magkano yung na-load ko sa cellphone yung sarili ko, kung nakakaabot na, kunyari, nag-load ako ng 59, o kung nakakaabot na siya ng 65, so nagbabayad ako. Binabayaran ko talaga, sarili ko mismo, kahit ako nasusupply ng load, guys, nationwide. Kapag nag-load ako sarili ko, guys, binabayaran ko din siya para hindi maano yung puhunan niya, para hindi mawala, para hindi matigil. So ang iba kasi, ang big mistake kasi na ibang ginagawa guys, kasi ano nila eh, yung halo-halo na ba, kunyari may tindahan ka, naglo-load ka, hiniipon mo lahat. Ako kasi nakahiwala yan guys. Dito yung puhunan, so wala pa tayong wala pa tayong benta ng load ngayon, zero pa yan, o wala pang kagabi pa yan ng 3 pesos, ayan. So wala pang laman. So ang ginagawa ko, dito yung puhunan niya guys. Ayan. Dito, sa isang araw, dito. Ha? So sa isang araw guys, ang ginagawa ko, hinihiwalay ko yung pag alas 12 na ng gabi, kinukuha ko siya, ilalagay ko sa pinaka-lagayan ko. Ito guys, ay bigat. Ayan, ganyan siya. Di ba nakalagay pa bag na Santa Rosa. So wala talaga akong wallet guys, no? Kasi mabigat siya. Hindi pwedeng ilagay sa wallet guys kasi maraming bariya. At sa tindahan naman, hinihiwalay ko din. Hindi ko talaga pinagsama. At yung aking binta naman sa load guys, dito ko siya ilalagay. Ito puhunan lang to guys ha. Kunyari isang araw, dito ko ilalagay muna kung magkano ako. At nag-i-inventory din po talaga ako guys. Hindi po maiwasan ang binta. Hindi ko po nakakalimutan ang inventory every 2 days. Every 2 days po ako nag-i-inventory sa load guys, okay? So kinuha ko bulol na ako. Kinukuha ko siya, nilagay ko siya dito, tapos kinabukasan, zero na naman to. At dito ko naman nilalagay yung aking tubo sa load. Aray guys, aray ko. Ang bigat na to guys. Yung tubo ko sa load, dito ko nilalagay. Oops! Pasilip ko lang sa inyo guys ha. Huwag nyo naman sabihin na yayabang. Gusto ko lang ma-inspire kayo guys, mga team ko dyan. Aray ko. Oh. Ayan. Diyan ko hinuhulog yung kita ko sa load guys sa 5 piso. Wala na kasing stress ngayon guys. 5 piso na 10. Ayan. So marami na to. Babalik ko lang guys. Medyo mabigat. So ito ko siya hinuhulog yung kita ko sa load guys ha. So ayun na masipag talaga kung magtabi ng mga tagli 5 piso kita sa load guys. Kasi imposible talaga na hindi ka makakaipon sa load. Okay, so ito naman yung puhunan ko. Ayan, ito mga bills. Ito naman yung mga bariya. Kapag nakasigpigit na yan, guys, 500 yan. Ayan, 500 yung mga yan. So marami na to. Aabot na to ng So baka mamaya, i-cash in ko to mamaya kasi mag-load replenish na naman ako. Kasi kunti naman yung aking load sa cellphone na yan.
Kaya tuloy-tuloy po talaga ang aking pagsusupply ng team ko sa mga team ko na aking ng load kasi gano'n po ang ginagawa ko. So nasa tamang management, nasa tamang pag-manage lang guys ng inyong kita sa load. Kailangan meron ka din talaga inventory. Kung sakaling bumaba ka, kasi meron ko listahan to guys, may listahan ako sa aking inventory. Meron. So ito yung inventory book ko guys, hindi itsura na. So kaka-inventory ko lang nung 12, ano bang date ngayon? So ka-inventory ko lang nung 12 guys, o sakto, hindi ako negative, nag-positive pa nga kasi tumaas siya kaysa doon sa March 10. March 10 nag-inventory ako sa load. So wait lang guys, may bibili. So nag-inventory ako nung anyways guys, sa kanil pag-usapan yung inventory na yan ha. So next vlog na lang natin. So dito naman tayo guys ha, kasi medyo na busy, mataas-taas na rin ang ating pinag-usapan. So yun lang po, consistent lang po tayong mga dealer, mga technicians, kahit retailer po guys. Kung wag po tayong huminto. Wag na po tayong mag-self-loading guys. Para ikaw na mismo mag-load sa sarili mo para hindi ka na maghahanap pa ng loader sa mga tindahan o kung saan ka man nakakapunta. Importante meron laman yung SIM card nyo, may LC. Hindi na po yun nanakaw kahit 24/7 na online o 24/7 na on po yung data ninyo. So, ilan po guys, abangan nyo po yung aking strategy kung paano po ako nag-inventory sa aking load. So, lang po guys. Thank you so much sa mga hindi pa po TPCians dyan, sa mga na-invite ko mag-TPC. Invest nyo na po yung 300 pesos nyo dyan guys. Kung kaya mo naman mag-dealer, so invest mo dyan 2,919 mo dyan guys kung gusto mo mag-invest ng dealer. Pero kung hindi mo kaya, pwede tayong doon sa 300 pesos. So, yun lang po guys. I am Coach Liz, Load Supply Nationwide. At thank you so much po.